Gago ng mo object pindi? Ha? Kaya kung tawag mo yun ka, okay ka sa kuha. Wakay tawag ka ng object. At the same time, ang nag-challenge, ikaw, biya, wala ka nag-yung tigbakay. Ang gusto po na ko, formal. Kaya pala din, juga ka, likay-likay. Ganun na kay pag-formal debate, ba't pasabot niya na atay gisunod nga formal rules. Tanawa itong argumento na ganyan na, binata man to. Binata nga, ang tawag in reference, binata man na. Ang standard reference, paghimo ka na o pamaaging nga naghatag kag corroboration sa evidence nga imong i-present nga ang imong interpretation dili opinion kung dili factual. Ang bakbala mo na ikatawanan kayo. Supak-supak lang ka na kung nga bakbala. Si Kristo nagtukod sa iglesia, St. Matthew chapter 16 verse 18. Ingon pa na gano'n sa Kristo, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang term na I will, usa ka modal verb, na nagpasabot ka na ay strong determination, nga din sa gihimo, gilitok ka na sa speaker, diha dayon iyang gihimo ang maong gitawag o foundation, based sa English grammar. Number 2, pag-ingon ni Kristo, nga, gitawag og I will or gitawag in mind usa ka naka-possessive determinant na nagapunting sa diin ang tag-iya ni anang maong church sa iyang gitukod si Kristo mismo. And ang word na church, according din sa gitawag og Strong Concordance Dictionary, ang tawag ining basahon mga sir og mga ma'am, from the word ecclesia, buti pasabot a compound of G1 537 and derivative of means a calling out or ang pagka-tinawag. So buti pasabot kung ingon tawag church, usa ka nagka-assembly of people called out by God. So, pag ingon ni Kristo nga, et porte inferinon prevalibon adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Implicitly implied nga nagpadayag ang atong Ginoong Kristo na kining iyang iglesia dili o dili kayo